Good morning guys! So ayun na nga. So magdi-DIY tayo. Sa motor muna yung i-video natin ngayon. Magpapalit tayo ng brake pad at brake shoe. Pupunta tayo ngayon sa Yamaha para bumili, no? Kasi maganda talaga pag genuine ang ipapalit natin pag regarding sa brake pad at brake shoe. So maganda ang panahon ngayon. Ayan siya. Then ito nga pala si Mio, ang aking motor pang service. So medyo mahina na kasi yung brake niya. So naramdaman ko nung nagbabiyahe ako pa uwi galing sa trabaho. So update ko kayo later pag nakabili na ako. DIY natin siya. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa Yamaha Tansa, no? Dito tayo bibili. Bago tayo bumili, pupunta tayo sa mag-withdraw muna tayo kasi wala akong dalang pera. Parang may operation pa ata dito ngayon. Kaya dito lang naman ako sa tapat ng Yamaha. Kaya tayo bibili ng brake pad. So update ko kayo guys pag nakabili na ako. So ayun na nga guys, no? Nakabili na tayo ng brake pad at brake shoe. So itong brake shoe actually pang Aerox daw to. Wala kasi silang stock ng pang M3. Pero pasok naman daw to. Hindi lang alam kung ano yung pinagkaiba nila. Pero pasok daw to, sabi nila. Mas mahal nga lang siya. So, mas mahal siya ng 100 plus. Kasi 350 lang yung sa M3 to 495. Ayun, so update ko kayo mamaya pagkakabit na natin. So ayun na nga guys, no, nakabalik na tayo sa bahay. Nakabili na tayo ng brake shoe sa Yamaha. Nabili ko nga pala to sa Yamaha Tansa branch, no, Cavite. Then itong brake pad. So palit na tayo guys, no, i-DIY lang natin siya. So ayun guys, no, start tayo. Palitan muna natin yung brake pad sa unahan. Medyo manipis na kasi nakakaramdam ako ng may tunog, tumutunog siya habang nagbe-brake ako. Medyo malambot na rin itong brake lever niya sa unahan. Pag nagbe-brake ako, may tunog na siya. So medyo manipis na yung brake pad talaga. Sa rotor disc din, babanggaan na sila or hindi na ganun kumakabit. Kaya may balancing na siya. So nilala ko, brake pad na talaga. So mamaya makikita naman natin ito talaga. So nipis na siya. So yun, unahin natin kung unahan na brake pad, no. So ayun guys, no, natanggal na natin yung brake pad. So sobrang nipis na talaga niya, makikita nyo. So kaya pala na pag pumipiga ako, sobrang lalim na. Kasi ito na rin yung bumabangga sa caliper, no. Ito manipis na rin ako bilang side. Talagang palitin na. So alam ko ito pala yung genuine. So matagal na wala to. Ito pala yung genuine kasi nakita ko dito ngayon yung pinagpalitan kong aftermarket, yung kulay green. Ito mabilis maupod to eh. So nung pinalitan ko siya ng green dati, bilis na upod, siguro hindi pa umabot isang buwan. Kaya binalik ko ito ng stock. So sinulit ko, ayun, nasulit naman siya. So sobrang nipis na pala talaga. So talagang palitin na. Sulit to kasi umabot ng ilang taon bago napalitan. Kaya the best talaga pag genuine ang gamit nyo. Kung Honda man yan, so Honda bilhin nyo. Recommendation ko lang naman to, sa akin lang naman. Kung Yamaha na genuine, so yun ang gamitin nyo pag brake pad, brake. So syempre for safety reason, hindi ko naman sinasabing pangit ang mga aftermarket, pero kanya-kanya tayong experience yan, kanya-kanya tayong pananaw, no? Okay guys, palitan ko na.
So yun guys, nakabit ko na yung bagong brake pad. So testingin na lang natin yung brake lever niya kung matigas o magaan na or malambot pa rin. So yun, medyo tumigas na siya. Kailangan lang natin siyang gamitin or piga-pigain. So yung likod naman kalasin natin guys. So ayun guys, no, natanggal ko na yung brake shoe sa likod. So upon checking, so pandumi niya, no? Pero kung makikita nyo, yung lining ng brake shoe medyo makapal pa. So pwede pa siyang gamitin. So siguro sa tingin ko, adjustment lang talaga nung sa may brake arm. Pwede pa to, pero dahil nabili ko na nga tong brake shoe niya, so ikakabit ko na yun na yun yung pang Aerox kasi nakita ko ngayon ng difference. Kung makikita nyo sa video, ayan, itatapat ko ng ayos, mas mahaba yung lining ng Aerox nung nasa taas. Itong unti lang naman siguro, hindi kita nyo naman. So ayan, so unti lang yung difference niya, mas mahaba lang talaga. Pero yung sa mismong paa niya, ito pinagkakapitan ng brake shoe, pasok naman. So sinukat ko naman siya, tinunan ko naman. So, parehas lang naman talaga. So ayan, kabit natin to guys. Kasi ito siguro gagamitin ko na lang tong spare, dahil kung titingnan nyo medyo makapal pa siya baba, taas medyo madumi lang talaga. So yun, balik tayo guys pag nakabit ko na. So yun na nga guys, medyo natagalan lang kasi nilinis pa ako ng sa likod ng gulong. Ito, kung makikita na, pakita ko na lang. So yan, kanina sobrang itim yan, hindi mo makikita talaga tong kulay na chrome nya. Ito may mga natira-tira pa, siguro next na linis na lang ulit, at least nabawasan siya kahit papano, nakita na yung stock na kulay niya. So ito rin ganun din, sobrang itim nito. So ang ginamit ko dito, pinalambot ko muna ng dito sa loob, CVT cleaner. So pwede rin naman yun. Then afterwards, kasi mabilis matuyo yun, malamig. Then degreaser, nilinis ako ng degreaser. Pero dito, so talagang grasa lumalabas dyan, naiipon talaga pati pupit. Degreaser ang ginamit ko dito. So mabilis naman siya natatanggal, talagang tanggal. Ito lang, so bang ano na nito, dikit na nito. Siguro kailangan talaga ng matagal na paglilinis dito. Siguro next time na lang sa mga susunod na mga videos, papakita ulit natin na sobrang linis na talaga niya. Pero ngayon, so pwede na yan kasi ganun din naman, madudumihan din naman to. So ngayon, ikabit na natin yung brake shoe, no? So ayun guys, no, nakabit ko na muna tong yung pipe para matesting na natin. Kaya nakabit ko na yung brake shoe.
siya. So mas okay na yung braking niya ngayon. So pag siguro mga 1 o 2 taon na naman bago siya palitan kasi talagang makapal ang matibay, tsaka hindi ganun napupudpud agad pag genuine. So yun guys, kung nagustuhan niyo yung video, please like, share, and subscribe na lang din sa YouTube channel namin. So see you guys on the next videos. Kung mga DIY natin, share na lang ako. Yun lang. Thank you.